Sa sofa sa loob ng silid niya natulog si Benedict, na hindi niya tinutulan. Dahil gusto nitong masiguro ang kaligtasan niya. Maaga rin siyang gumising kinabukasan, dahil sa pag-iisip niya sa kalagayan ng papa niya. Muli siyang inaatake ng anxiety, at mas nahihirapan siyang huminga ngayon. Pinilit niyang agnorehin ang masamang pakiramdam, dahil gusto niyang mailigtas na ang ama mula sa kamay ni Octavio. Alas 7 ay tinawagan niya ang abogado ng ama sa Camarines, na dalhin sa kanya ang titulo ng rancho, at ang kasulatan na ipinagkakalob niya iyon sa tiyuhin. Nakausap niya na ito noong isang araw pa, at nangako itong darating ngayong araw dala ang mga kailangan niya. Bago dumating ang abogado, ay dumating si Octavio kasama ang mga bodyguard nito. Pero hindi pa rin ito kasama ang ama, na ikinagalit niyang talaga. Tumutupad ako sa usapan, Octavio. Pasigaw niyang wika dito. Gusto niya itong sugurin, pero mabilis din siyang naagapan ng mga tauhan nito, para hindi siya makalapit. Huwag kang magmadali anika. Mahaba pa ang araw, nakangisip ang wika nito. Ang sabi ni Zane Villarreal ay may ilang security guard sa mansion na galing na sa kaibigan nitong security agency. Sa tingin naman niya ay tauhan lahat iyon ni Octavio, bagamat halos lahat ay hindi niya nakilala, kahit ilang buwan pa lang naman siyang hindi umuwi. Naghintay sila sa abogado ng papa niya, na halos 15 minutos lang ay dumating na. May dumating ding isa pang abogado na siyang pinagkakatiwalaan ng tiyuhin. Wala akong pipirmahang anuman hanggat wala ang papa ko. Matigas niyang wika. Gusto kong makita na ligtas siya, at gusto kong masiguro na tutupad ka sa usapan. Hindi ikaw ang magdidikta ng mga dapat maganap ngayong araw, mahal na prinsesa. Bakit hindi? Alam mong importante na mabawi ko ang ama ko sayo, taas noon niyang wika. Kung magkagipitan ay umaasa siya sa sinabi ni Zane Villarreal. Na may mga tauhan ito roon. Kahit wala siyang natatanaw, kahit ang sinabi nitong dalawang bodyguard niya ay nagtitiwala pa rin siya rito. Pero alam ko rin kung gaano kahalaga sa'yo na makuha ang yaman ng pamilya ko. Hindi lang ikaw ang may karapatang magdikta ngayon. Sandali itong natigilan sa nakitang determinasyon niya. Sinenyasan nito ang isang tauhan, at mula sa library ay lumabas ito kasama ang ama na nakatali pa ang mga kamay sa likod. Papa, mabilis siyang tumakbo dito, habang ang luha ay nagsimula ng magunahan sa pisngi niya. Payat na payat ang ama niya, at halos hindi na makalakad. Pinipiga ang puso niya sa nakikitang kalagayan ng ama. Anong ginawa mo sa kanya? Patuloy pa niyang sigaw kay Octavio. Carlon, halos hindi mabigkas ng ama ang pangalan niya. Papa, anong ginawa nila sayo? Wala kaming ginawa sa kanya, kung hindi ang iligtas siya mula sa bangin. Hindi ka ba man lang magpapasalamat? Ikaw ang may kagagawan kung bakit sila na-ambush nung gabing yun. May pruweba ka ba? May testigo ka? Lumapit ito sa kanya, at mariing itinaas ang mukha niya. Akma siya nitong sasampalin, pero mabilis itong nilapitan ng abogado nito at kinausap. Look at my father, Octavio. Tama ba na sa loob ng ilang buwang hawak niyo siya, hindi niyo man lang siniguro ang kalusugan niya? Pagalit pa niyang wika. Tinanggal niya ang pagkakatali sa kamay ng ama, saka sila nagyakapan. Wala pa ring patid ang pagluha niya, pero malaking bagay na buhay ang papa niya. Tama na ang drama anika. It's time to return the favor for saving your father's life, nakangisi pa ring wika nito. Matapos niyang paupuin ang ama sa tabi niya at ni Benedict, gumitna ang abogado ni Octavio. Ang abogado ko na ang magkakasal sa inyo ni Benedict, wika nito. Marahil ay iniisip nitong isang huwad lang ang gagawing seremonyas ng abogado nila, na ang totoo'y huwad naman talaga, kahit sino pa ang magkasal sa kanila ngayon. Nakita niya ang pagtutol sa mukha ng ama, pero pinisil lang niya ang kamay nito sa ngumiti. Hinaplos niya ang mukha ng ama, na lalong tumanda dahil sa kapayatan. Hinawakan ni Benedict ang kamay niya, at inakay sa harap ng abogado na magkakasal sa kanila. Lutang ang isip niya sa mga nangyayari, dahil sa pag-atake ng anxiety niya, at pag-aalala sa kalagayan ng ama. Nang i-pronounce ng abogado ang, "You may kiss the bride," ay naramdaman niya na lang ang pagdampi ng labi ni Benedict sa labi niya. It was a brief kiss, pero kinain siya ng konsensya sa pagtataksil kay Jeremy, at sa panlolokong ginagawa kay Benedict. Umupo siya sa tabi ng ama, dahil gusto niya ng tumamba. Si Benedict ay pumirma sa marriage certificate na nandoon, at inabot sa kanya pagkatapos.
Sa mga nanginginig na mga kamay, ay napilitan pa rin siyang maglagay ng lagda. Pagkatapos ng kasal, ay ang mga papeles naman ng paglilipat ng mga ari-arian niya kay Octavio, ang pinapirma sa kanya. Sa lahat ng iyon ay nakatingin lang ang ama, at naluluhas sa mga desisyon niya. Hinagod niya ang likod nito, at sinabing huwag na itong mag-alala. Ang mahalaga sa kanya ngayon, ay ang kaligtasan nila at ang makabalik na siya kay Jeremy. 2 araw pa lang niya itong hindi nakakasam, pero gusto niya nang takbuhin ang Maynila para yakapin ito. She misses her husband so badly. Pwede ka nang umalis, wika ni Octavio sa abogado nila ng ama. Napakunot noo siya, dahil sa pagmamadali nitong paalisan ng abogado. Nang maiwan silang mag-ama at si Benedict, ay ipinahanda ni Octavio ang mesa para sa isang salo-salo. Hindi namin nais na magtagal Octavio, tapos na ang transaksyon natin, aalis na kami. Wala tayong pinag-usapang aalis kayo dito Anika, wika nito na ikinagulat niya. Wala rin tayong pinag-usapang ikukulong mo kami dito. Pag-alit niyang wika, nakuha mo na ang gusto mo. Ano pa ba ang kailangan mo sa amin? Sa tingin mo ba'y maiisahan niyo ako? Mananatili kayong mag-ama dito, at dito na uuwi mula ngayon si Benedict bilang asawa mo. Hindi mo kami pwedeng diktahan sa dapat naming gawin, Octavio, matigas ring wika ni Benedict. My father needs medical help Octavio. At para sa kaalaman mo, hinding-hindi ko na gustong makita ang pagmumukha mo mula ngayon. Paalisan mo kami ngayon din. Dugtong pa niya, pero matigas ang desisyon ni Octavio, na hindi sila palabasin. Gusto niyang mawala ng pag-asang makakaalis doon, pero pilit niyang isinisiksik sa isip na may mga tauhan si Zane doon, na maaaring magligtas sa kanila. Dalhin sila sa silid ni Anika, utos nito sa mga tauhan, sa katangkang tatalikod ng magpumiglas sila ni Benedict. Muli itong humarap at tumapat kay Benedict. Katatapos niyo lang ikasal, hindi ba? Bakit hindi mo dalhin sa silid ang asawa mo, at pagsaway ng sarili mo sa matagal mo nang gustong gawin? Nakangisi nitong wika, gusto niyang manghilakbot sa sinasabi nito. Isang matalim na ngiti naman ang ibinalik ni Benedict kay Octavio, bago muling tumalikod ang huli. Inihatid sila ng 2 tauhan sa silid niya. Yamakap siyang muli sa ama nang pinaupo niya ito sa kama. Dinudurog ang puso niya sa nakikitang luhang pumapatak sa pisngi nito. Oh, Papa, pinunasan niya ang luha nito, pero bawat punas niya'y mayroon ulit kasunod. Ligtas ka na, magkasama na tayo. Ililigtas natin ang sarili natin dito. Maaari akong humingi ng tulong sa labas, suhestyon ni Benedict. Pero napakaraming nagbabantay sa labas. Lahat ng iyon ay mga tauhan ni Octavio. We will find a way Carlan, pangako nito. Yamakap ito sa kanya at sandali din siyang yamakap pabalik. Pero nang ilapit nito ang mukha sa kanya, ay agad siyang umiwas. Kukuha ako ng makakain ng papa mo, wika nito sa halip at lumakad sa pinto. Kumusta ang pakiramdam mo? Baling niya sa ama, at hinaplos ang kamay nito. Okay na ako anak, pautal-atal nitong wika. Gusto niyang makaalis sa lugar na iyon, para ipasuri ang ama, dahil sa hindi diretsong pagsasalita nito. Nang bumalik si Benedict ay may dala itong tray ng pagkain at inumin para kay Augusto. Kailangan kong mapagamot si Papa Benedict, wika niya sa binata. At hindi rin ako papayag na makulong lang kami dito habang buhay. Of course you will not. Gagawa ako ng paraan, para maitakas ko kayo dito, pangako naman ito sa kanya. Kumain lang ng kaunti si Augusto, sa kanya pinagpahinga muna sa kama, hanggang sa nakatulog ito. Tumano siya sa bintana, at sinuri ang mga nagbabantay sa palibot ng mansyon. Naramdaman niyang yamakap si Benedict sa kanya mula sa likod niya. Lumayo siyang bahagya mula sa binata. Benedict, alam kong labag sa kalooban mo ang pagpapakasal sa akin, wika nito. Pero maghihintay ako. Dadating din ang araw na matututunan mo akong mahalin. Isang tipid ng ngiti ang ibinigay niya dito. Hindi pa tamang panahon para malaman nito ang katotohanan. Isang text ang natanggap niya mula kay Zane, na may mga pulis na dadating sa rancho. Ipinalabas nitong nawawala siya, at hahanapin sa gubat ng mga pulis, ngunit kailangang magpaalam kay Octavio na siyang namamahala sa lupaing iyon. Abot-abot ang kabang nararamdaman niya, habang hinihintay ang sinasabi nitong mga pulis. Wala si Octavio at kung mga tauhan lang, ay kaya nilang malusutan. Pero pagdating ng 6:00 ng gabi, ay bumalik muli si Octavio.
Aalis kami ngayon din, wika niya ng matano ang naglalakad na mga pulis papalapit sa mansyon. Bago pa nakasagot si Octavio, ay natano na rin niya ang mga pulis. Mabilis na nakapasok ang tatlong tauhan ni Octavio sa silid para protektahan ito. Itinutok ni Octavio ang armas sa sentido ng ama na ikinasigaw niya. Please Octavio, palayain mo na kami. Bakit may mga pulis dito ngayon? Akala mo ba'y maisahan mo ako? Pag-alit nitong wika. Nakuha mo na ang lahat ng gusto mo. Ikaw ang hindi tumupad sa usapan. Dahil tuso ang ama mo. Alam kong isang araw ay babalikan niya ako, at babawiin din lahat ng ibinigay mo. Hanggat nasa poder ko kayo, ay hindi kayo makakakilos ng malaya. Pag-alit nitong sagot, lalo siyang nawalan ng pag-asa. Na makatakas matapos silang makulong lahat sa iisang silid. Nanlalabo na ang paningin niya, pero pilit niyang pinapatatag ang sarili. Hindi siya maaaring bumigay ngayon. Moawa lang saysay ang lahat ng isinakripisyo niya. Narinig niyang sumigaw ang isang pulis, at gustong kausapin si Octavio. Sumigaw din siya para humingi ng tulong, pero isang sampal ang pinakawalan nito sa pisngi niya. Dinaluhan siya ni Benedict, nang mapaupo siya sa sahig, sapo ang pisngi, saka nito dinaluhan si Octavio. Pero mabilis din ang tiyuhin niya na inilipat ang armas kay Benedict. Huwag kang makialam dito, dahil ginawan kita ng pabor para maging asawa ang babaeng iniirog mo Benedict. Hindi mo ako dapat kinakalaban.